Bakit? Kasi po ano po kasi kapag nakatungtong ka na po ng grade, kapag nakapagtapos ka na po ng grade 10, ng grade 12, pwede ka na po magtrabaho. Ano po, bali po 2 years rin po yung tingado ng college. Kasi po pag di ka po kay 12, kailangan mo pa po kailangan mo po ng 4 years na mag-college bago ka makapag-college. Well, bakit? Pabor na pabor. Kasi pwede kong mapag-aralan yung mga pinag-aaralan sa college para ma-advance back pagdating ko ng college. Kapag po hindi, bakit? Pabor po kasi po sa ngayon po mga advance na po yung mga pinag-aaralan. Laking advantage na rin po sa college. Mas sa mga pinag-aaralan kasi about na rin sa college. Then magagamit na rin yun for the Oo, pabor ako. Bakit? Kasi nakakabuti naman siya sa mga estudyante kasi hindi na nila kailangan na maghirap pa kaya talaga no choice talaga sila na mag-aaral talaga sila. Kailangan talaga nila mag-aaral ng college para para makakuha sila ng maayos sa trabaho. Tapos okay lang na mas okay na rin yung humaba ng pag-aaral ng senior high school kaysa naman magbayad pa ng malaking gastos para lang makakuha ng college para lang makakuha sila ng maayos sa trabaho. Kasi diba sa K-12, pagkatapos mo ng senior high school, pwede ka nang mag-aral or magtrabaho. Kaya mas okay yun sa mga kabataan. Anong epekto ng pagtuturo sa'yo ng K-12 program? Sa akin bilang isang guro, ang epekto ng K-12 curriculum. Ang K-12 curriculum ay puno ng responsibilidad bilang isang guro. Siyempre, kailangan handa ka sa pagtuturo sa harap ng klase at sa pag-monitor sa performance ng mga bata. So, ang K-12 curriculum ay isang spiral progression program. So, kailangan yung mga bata, ma-master nila yung basic, mula sa basic hanggang sa mas komplikadong aspeto ng diskusyon, ng topic. So, sa akin, okay lang sa akin kasi alam ko bilang isang guro yung responsibilidad ko. So, ang challenge na lang doon, the biggest challenge is how we're going to execute the curriculum in a manner that the students can understand it, where they can master the curriculum. Kay Ma'am. Yun lang. Ano ang epekto sa'yo ng K-12 program? Magandang araw po sa inyong lahat. Yung mga naging epekto po ng K-12 program sa aking pagtuturo ay una, nadagdagan yung mga activities na aking ipapamahagi sa mga bata, lalo sa pagtuturo ng matematika. Hindi tulad nung dati na nakapokus lang kami sa algebra. Ngayon, ang asignaturang matematika ay binubuo na ng simula sa hindi lang algebra kundi meron geometry, trigonometry, at saka statistics. At sa pagtuturo ng aking subject, lalo pang nadagdagan yung mga activities na ibibigay ko sa mga bata. Hindi tulad dati na lang kami, taglitan lang, ngayon ay kailangan more on activities talaga. So kailangan yung mga bata ay ma-discover nila yung rule, yung formula,
base dun sa mga activities na ibinigay ko. So, pagdating naman sa mga sa learnings, yung mga bata ay natuto sila dun sa mga pinagagawa nila, nakadiscover sila ng mga dapat yung mga matutunan sa aking asignatura. So, yun lamang po ang aking masasabi. Salamat. Advantage yun, tsaka advantage para sa'yo ng K-12 program. Advantage nito para sa akin. Hindi pala para sa akin, kundi para sa mga sumunod sa akin mga estudyante. Yun yung hindi na lalaki yung gastos nila. Tapos makapag-aral pa yung mga batang dito, mga walang kaya sa buhay na hindi nila kaya makapag-aral sa college, yung sa mga gusto nilang course. Yun yung advantage sa kanila. Pero ang disadvantage lang, hindi nila makuha yung kursong gusto nila. Yun lang yung tapos kung sa akin naman yung advantage nito, okay lang sa akin kasi kumbaga parang makatulong na rin ako para sa mga estudyante. Tapos disadvantage lang nito para sa akin. Kung inabutan ako nito, yun nga yung hindi ko makuha yung kursong gusto ko, yung mas sa akin, okay sa akin kurso. Yun. Then, ano ang disadvantage at advantage sa'yo ng K-12 program? Yung advantage ko para sa akin ng K-12, matutulungan yung mga estudyante hindi kaya makapag-aral ng college, hindi kaya makapag-aral sa university. Tutulungan sila K-12 kasi diba sa K-12, nadagdagan siya ng 2 years, tapos pagkatapos yun pwede na siya magtrabaho. Tapos hindi disadvantage naman, ayun nga, nadagdagan ng 2 taon, syempre meron din mga taong hindi kaya makapag-aral ng ganun, di ba dadagdagan yung gastos. Para sa'yo, mas gusto mo bang masama sa K-12 program o hindi na? Para sa akin, ayoko kasama sa K-12 kasi hindi ko alam pero parang kulang pa